Grabe, ang laki nun sa utang sa MPD, kahit MPD meron din. Grabe, saan kaya dinala yung pera? Imaginin mo, mga kapulisan na nga to Sa lahat ng viewers ng Busilak Diary, please subscribe. Ingat kayo. God bless you. Bawat minuto, bawat oras, napakahalaga kay Mayor Isko Moreno. Kaninang umaga, nagpunta si Yorme sa mga nasunugan sa may Sampaloc. Then pagkatapos niya dun, merong aksidente na nangyari na binabaan si Yorme. Then nagkaroon siya ng meeting sa Manila City Hall. Then eto naman, pumunta si Yorme sa ating mga masisipag, magigiting na mga kapulisan sa MPD. Then panoorin natin etong ambush interview kay Mayor Isko Moreno ng media. Nakakagulat. Ako kasi may mga naririnig na hearsay, pero eto galing na mismo sa kay Mayor Isko Moreno. Panoorin natin to, mga kabungis-ngis. Nakakagulat ito, ang laki At kasama ni Yorme ang ating Vice Chi Atienza. May utang ang Manila sa alawas sa MPD. Magkano? Ilang buwan? Grabe, ang laki nun sa utang sa MPD, kahit MPD meron din. Grabe, saan kaya dinala yung pera? Imaginin mo, mga kapulisan na nga to pero grabe. Sabi ko nga kay makakasa sila. At bago magtuloy-tuloy natin, sabi ni Mayor Isko, gagawa niya ng paraan. Imaginin mo, hindi na ni Yorme, problema yun, pero gagawan pa rin niya ng paraan. Naalala niyo, sabi ni Mayor Isko Moreno during his campaign, during his caucus, kahit kailan hindi siya nagturo. Sabi niya nga, ako ang mayor, ako ang gagawa ng paraan. Pero nung mga panahon ng campaign, lahat na lang tinuro kay Mayor Isko Moreno, kahit yung mga salitang hindi totoo, hindi matagos sa buto, kay Mayor Isko Moreno lahat itinuro ng mga to. Pero eto ngayon, malalaman mo, ang laki ng mga utang. Imaginin mo, pati mga MPD din, ang ating mga masisipag, magigiting na mga kapulisan. Para sa akin, hindi nila deserve yun kasi sila yung nakataya yung buhay nila sa araw-araw, tapos hindi susweldo. Gusto nang gawin yung kahit paano mga pamasilis sa isausin pamilya ng polis. Ano naman, siyempre praktikado ang kanilang trabaho. Konting provecho man lang na maibigay ng sila. Ayun, sabi nga ni Mayor Isko, delikado ang kanilang trabaho, buhay ang nakasalala, yung isa nilang paa nasa bingit ng kamatayan. Usang may usang unit kasi
ayun pala, gumawa si Yorme ng batas na allowance para sa ating mga kapulisan. And sabi nga, hindi alam ni Yorme, hindi rin naman natin alam kung sa ibang lungsod merong mga allowance din yung mga kapulisan natin. No idea po ako dyan. Pero sa Maynila meron po. Lahat na lang talaga, no, mayroong ano si Yorme, merong malasakit. Tulong naman. Local government. Basically, we went back to what we have done before, na maaaring yung mga kriminal, mga tulogis, patuloy pa rin na gagawin yung kanilang mga masamang gawain o malaki sa mamamayan ng gusto ng Manila at sa mga taong umatao sa gusto ng Manila. Sabi ko naman, kung hindi natin sila na hindi na makakuha, we make sure huli natin sila sa kanila. Very specific huli ang tama ng paano ba ninyo ang Pilipinas sa sila magkakaroon. Basta nanawagan yung krimis sa Manila, ito ako kanina. Basta ikaw, same rule, Pilipinas, same law. Ayan nga, bawal ang tulongge sa Maynila. Kung gagawa ka ng kalokohan, hahabulin ka talaga ni Mayor Isko. Then, waiting tayo sa, dati kasi merong capital report si Yorme. Sa buong isang linggo, sinasabi ni Yorme, yung mga ganap sa buong isang linggo. Then, yung mga tulongge, sinaharap niya talaga sa kanyang capital report. Kaya, sa mga batang Maynila dyan, makakaasa kayong meron kayong kapanatagan sa Maynila. I would suggest don't do it here. Or maybe you can change this one about it. But I think through the leadership of General Guzman and the men and women officers, uniformed personnel of the city government will really gonna go after that. And yung po mga Makat ko lang si Yorme. Sabi, si General Guzman po ang district director ng Maynila po ngayon. Sa road line, truck driver, biyahero, private vehicles, noong mga nagdaang buwan, nagdaang taon, maaaring hindi kayo nakakuha ng justisya sa tandang panahon. Nagtagubilin po ako lahat ng gumawa ng krimen na hanggang ngayon maaaring pinagtatawanan ninyo sa lungsod ng Manila. I ordered the full force of the Manila Police District through the leadership of General Guzman na hanapin yung mga taong to na kuha ng video, na kuha ng At grabe, no, kahit na hindi pa nakaupo si Yorme nung panahon na puro ano ba tawag, nung puro nakaw sa may road 10. Totoo naman nung panahon ni Mayor Hanny Lacuna, imaginein mo na bubuksan pa nila yung mga sasakyan, nananakawan pa nila yung mga sasakyan, talagang talamak yung mga magnanakaw talaga sa road 10. At meron nga mga camera nga po, ayan, mahahanap kayo, mga tulongges kayo. Grabe, buti na lang no, meron gobyerno talagang nag-aasikaso sa mga batang Maynila, tumitindig sa hustisya dahil talagang grabe yung krimen nung nakaraan sa may road 10. So this is our message to the victims. Hindi kagad natin yung hustisya, pero sa maliit na aming kapalanan bilang lungsod ng Manila at Manila Police District and City Council. And sa mga biktima nga rin po, trauma ang nararamdaman din nila sa nangyari sa kanila sa road 10. Through the leadership of Vice Mayor Chief, hahanapin po sila namin. Bigyan yung curfew, citywide curfew. Yung citywide curfew, hindi enforcement unit, ay police. Pero
Ay, grabe. Buti na lang meron ng curfew. Dahil sa lugar sa Maynila, kahit na anong oras na, kahit may pasok kinabukasan, yung mga bata nasa labas pa rin. Buti na lang talaga. Iba talaga yung may gobyernong matapang. May kakatakutan yung mga pasaway. Ang katulong ng pulis ay ang Manila Social Development through Director J. De La Fuente. I-implement na po ang curfew sa Manila. Ay po, no? Ay po. Medyo tulog na lang kayo. Lalaki pa kayo. Kaya nga, dapat sa curfew, din sa mga mahuhuling mga bata, dapat yung mga magulang ang ikulong. Pero minsan may mga batang tumatakas, pero yung magulang dapat ang tumitingin sa kanilang mga anak, hindi yung hahayaan nilang nasa labas kahit na anong oras pa. Hindi mo masasabi yung krimen. Kaya ano ba po ba yung ibang marching orders sa MP? Sa pagmamahal ng MP, pag-agawon sa mga kabataan sa MP? Sa amin na lang yun. Basta may mga bagay na napag-usapan kami among ourselves. But the general is we want peace and order in the city. I made that commitment. Chichi, Atienza, and our party mates in the last campaign, we committed ourselves on two basic problems ng taong bayan. Nililisin ko Manila, alisin ko ang kapitalanan. At bibigyan natin ng kapanatagan ng pamumuhay ng mga kayasan. So these are the two basic things that so far, awa naman ng Diyos. With regard to the first one, which is yung basura, gusto ko lang kayong i-update kanina. Oops! Sandali lang. Imagine mo 3 araw pa lang nauupo si Mayor Isko, pero nasusolusyonan niya yung mga problema na iniwan sa kanya. At eto nga yung basura. Sasabi po natin, mga nasa 60% na raw po ang nakolektang basura na nasa kalsada. But we all know, bukas ng umaga, may bagong set ng basura. Rest assured to the people of Manila, mga lolo-lola ko, nanganay-tatay ko, mga batang Manila. Hopefully, for them, week, matapos na yung garbage crisis natin at mag-normalize na. That's our first goal, mag-normalize ang koleksyon ng basura sa Manila. At wala na mga bangaw na lilipad sa bawat mga kalye. And dagdagaw lang mga kabungis nisa. Sabi nga ni Mayor Isko, kung kayang wag munang ilabas yung mga basura, wag po muna, kailangan maubos yung mga basurang nasa kalsada, nasa kalye. Kasi tag-ulan na nga rin po. Kung kaya lang naman po Pero kung hindi nyo kaya, labas nyo na lang rin po. Mga isang araw, okay na siguro rin yun. Na wag nyo po munang ilabas. 60% yung nakita ninyo o yung nakita ninyong basura. Whatever you saw, whatever is reported by the media, at least as of kanina, ang report na sa amin ng DPS at kasama ang MMDA na tumulong sa Manila ay nasa 60% na yung load sa kalsada. Kasi kailangan natin distinguish, hindi ibig sabihin na wala na sa kalsada, wala na yung basura sa loob ng bahay. Natutuwa lang ako sa mga mamamayan ng Luzon ng Manila, yung muna ko panawagan, kaya yung dalawitin ko muna lahat ng basura sa kalsada, tinatungko. Tapos kung kaya pa na i-stay yung basura nila sa loob ng bahay, ang kabayanan nila. So, some did. Dagdag ko lang, kasama rin pala ni Mayor Isko dito sa MPD si Councilor Joaquin Domagoso ng Distrito 1 ng Maynila. And heated the whole of the city. But again, tomorrow, we're gonna face another about 2,500 metric tons. And with regard to the past, existing one, nasa 60% na kaya we will continue. Hindi pa nakakapagpahinga yung ating mga taga-DPS
will not stop. Kaya nga nung nakaraan, napanood ko nga, nakita ko nga sa yung mga DPS nga rin, mga 12 o'clock na ng madaling araw, naghahakot pa rin sila ng basura sa may Road 10. And thanks to Lionel, Thursday, and thanks to everyone who participated. We have to keep the city clean. And hopefully, ma-achieve natin yan. At salamat din po sa Lionel na tumulong sa paglilinis ng mga basura. Nagbigay po sila ng free na kanilang serbisyo sa Maynila. Kaya sa Lionel, maraming salamat po. At nauubos na ang mga basura dito sa Kamaynilaan. Sulog siya. Gagawin naman dito ngayon. Unang-unang din ito ka. Oo nga. Pero nagkakagumili nga ako, we do our best as soon as possible to give financial assistance. Pero tuloy na naman sila through the review for Director King at naasikaso na nga rin po yung mga nasunugan sa may Sampaloc. Kung napapanood nyo po yung mga upload natin, kanina nag-upload din tayo na pumunta na nga si Mayor, mas una natin in-upload yun na nagpunta na nga rin si Mayor Isko. Dahil sabi niya, babalik nga po siya. Talagang bumalik talaga siya na magbibigay siya ng tulong. Grabe no mga kabungisis. Kahit napigang-piga yung Maynila, meron pa rin nabigay na tulong si Yorme. Mas malaking halaga kumpara sa binibigay noon. Kaya panoorin niyo po yung upload natin na yan. At pinakakuha na naman sa saka. Malarap ka na. Oo, pinakakuha na. Kasi sinunod na pagpunod si Kaya ng mga pagpagin ng mga green. Iba talaga no, kapag masipag yung pinuno, lahat nagtatrabaho, lahat ng kawani. Ayun, as we speak. Because it's an existing law. It's an existing law. Kasi yung binibigyan na natin ng panahon, puso, yung mapinusa. Dahil para naman, kasi hindi na yung tao na nagtrabaho, kasi pagod, yan ang traffic sa buong oras na matutulog na lang siya na nag-istoro pa siya ng mga nakapulan na it's unfair sa mga mamamayan. Mayor, Ayun yung laging sinasabi nga na sana mabigyan ng solusyon nga rin dito sa Maynila. Talagang isa yun sa mga hinaing. May mga mahalagang anunsyo yung Manila NGO mula sa inyo. Paano po yung Facebook page? Na official Facebook page? Kaya yun, mukha na nagkaam na rin, no? Pero, titigis na naman yun. Magagamit ko naman yung aking page. Kaya, namin lang, pag may announcement, huwag muna tayong samisyado sa ibang page. Sabihin na muna po ito sa amin. At itong tinatanong na to, eto may post si Mayor Isko Moreno diyan sa tinatanong ng media. Basahin lang natin na just in. Ipinag-utos ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na sulatan ng Meta, yung Facebook nga po, Philippines upang bawiin ang Manila Public Information Office Facebook page na kasalukuyang hawak at hindi ibinibigay ng mga dating empleyado ng syudad. Ito mababasa nyo po yan sa FB ni Yorme. Dagdag pa niya, ipaalam sa Meta na ilipat ang administrasyon ng Facebook page sa bagong itinalagang City Public Information Officer ng lungsod ng Maynila na si Direktor EJ Talagtag. Sinabi ito ng alkalde sa unang pulong ng Manila City Disaster Risk Reduction ng Management Council or CDRRMC dahil kakailanganin ito ng lungsod para sa pagpapakalat ng impormasyon
sa panahon ng crisis at kalamidad. Grabe, pati ba naman to? Kinuha nyo na rin, di nyo na rin ibinigay. Then, meron pang karagdagang post si Mayor Isko Moreno. Habang naka-hostage pa ang MPIO Facebook page, dito muna tayo mag-aanunsyo ng mga balita sa ating lungsod. We will file, ayan, again, we will file charges sa mga may gawa nito dahil pag-aari ng pamahalaan. May gobyerno na sa Maynila, hahabulin namin kayo. Noong panahon naman ni Mayor Isko Moreno, ibinigay naman agad-agad din etong na to, page na to, para mahawakan nga po ng hahawak neto. Pero eto ngayon, sa panahon naman ni Mayor, pati ba naman to, nawala na nga rin kay Yorme. Convince ko Moreno para wala. May nag-comment pala dito. Dinidelete po yung convo. Mayor Isko para walang ebidensya. Comment lang yan, mga kabukol sa incline na abstract to consider the beauty. Yun, sana magkaroon ng libreng therapy. Dapat part ng standard. Eto, sabi naman ng isa pang nag-comment. Dapat nga part na yan ng standard. Dapat nga part na yan ng standard. Transition from old to new government. Pero yung transition na yun, hindi nga nangyari yun. Dahil sabi ko nga, yung mga panahon ni Era Estrada, yung transition kay Mayor Isko Moreno, siguro kahit mga isang buwan binigay na kay Mayor Isko nung panahon naman ni Mayora Hani, hindi na yung transition. Kasi kung kailan uupo si Yorme, tulad ng June 30, dun mismo uupo si Yorme 2 PM. Pero yung transition hindi nangyari. Di umano. Ayan panoorin pa natin to. Of course, in line with the directive of the Chief of Police, General Torre, the same thing that the City of Manila can do through the City of General Sama, that there will be police visibility, especially sa University. Salamat. Especially sabi ni Yorme sa University Belt, which is yung mga estudyante nga po na safe silang uuwi sa kanilang or papasok. Espanya, and the likes of TAP and yan yung dalawa na and everything we got. Kami ni Espanya. Tapos, on top of that, there is an effort na political way na magkaroon ng checkpoint. Hindi na kaya. Kaya na nila, kung meron pulis sa mga, kung may pulis na that's the direction. And dagdag ko lang yung direktiba din ni General Torre, yung mga kapulisan wala na po sa outpost. Tatawagan po sila ng mga tao kapag meron pong aberya. Kapag wala pong dumating agad na pulis, masisibak po. Kaya kapag nagkaroon ka ng problema, andyan po ang ating mga kapulisan na mabilis na pupunta at magresolba ng problema po na yun. Kasi wala na sila sa outpost nasa labas po yung ating mga kapulisan. Isa yan sa direktiba rin ni General Torre. Kasi pa may direktiba kami, ayun sinasabi ko, ito pala para mas malinaw din sa ating mga manonood. Di naman kasi natin napanood yung video na to. Pag nagko-comment tayo, dito na tayo nagko-comment sa video natin. Hindi na natin pinapanood kasi masasaklawan pa yung mga sasabihin natin. Sectoral na wala po ba tayong plano na simula sa kanya balikan na magkabagila? Hindi. Ang gawin natin, ang tingin ko, kung may bagong programa, may bagong polisiya, sunod muna tayo. Then we report to the police effective or not. Then we suggest the police. If it is effective, then we decide. But for the meantime, so not to confuse. Dagdag ko lang tatanggalin di umano yung kaninang sinabi natin. And mix yung actions ng pamahalaan kung yun ang direktiba sa ating mga pulisya na yung mga magsisip. Tingnan na natin. Baka mas lang natin. Kung naman na sila naman nakakagalis sa kaya naman
What is the side? I grew up in Manila. Alam ko nasa sa mga kaya ako naman yung aking experience, sinishare naman sa mga so yung kung nila sa general basis wipapalo din yan sa mga basis para hindi makakomisa sa mga susunod na tayo yung nag-isama doon mag-iisa kasi yung awawa kasi and the unique sa sarili meron na lang ibang mga Imaginin mo kahit na mayor si Yorme, talagang sumusunod siya sa batas. Para mapanatili, mapanatag ang pamumuhay at mga tumarako. Mayor, yung Facebook page. Meron na sila nakalawin noong isang araw. Tapos ngayon, ang niligado sa akin ng mga liquidity, based na sa sinasabi ko pagka ginawa nyo dito, dito kayo nagtago. Okay, number 1, regional most wanted, nakakalawit ng Manila Police State. Number 1, regional, nakakalawit ng Manila Police State. Ngayon, umpisa na. Kaya, andyan, Manila. Masaya ako para sa kanila, masaya ako para sa tao sa Manila, masaya ako para sa tao na dadako sa Manila. If these things will continue. Grabe, ako din, masaya din ako sa mga gagawin at ginagawa ni Mayor Isko dito sa Maynila. Meron na kayong gobyernong masasandalan. Tao muna. Kapakanan ng nakakarami talaga ang laging iniisip ni Yorme. At papasikatin natin yan, Yorme. Yung mga tolongges na gusto sumikat. Pero it's more on pagiging ama sa mga minorita. Pagiging forces. Ayan, tapos na yung ambush interview ni Mayor Isko Moreno. Dahil pagtapos neto, sabi ko nga, tatakbo si Mayor Isko Moreno sa Sampaloc sa mga nasunugan para magbigay ng tulong. At panoorin niyo yung video natin na yun na binalikan ni Yorme. Dahil hindi lang yung binibigay ni Yorme or na mga tumutulong, yung binigay mas malaki pa, grabe no, kahit na pigang-piga yung Maynila, talagang sabi nga ni Yorme, alam niya yung mga pangangailangan ng mga batang Maynila, kaya nadagdagan yung tulong na ibinigay ni Yorme. And dito ko na tinatapos ang aking vlog for today. Next upload tayo mga kabungis-ngis. Please do subscribe Busilaks Diary sa YouTube and follow Busilaks Diary Ulala sa Facebook at Busilaks Diary sa TikTok. Yung mga may nating video doon natin ina-upload. Then dito sa YouTube, puro mahaba nating video. Kaya kung updated ka sa
Facebook tsaka TikTok, at bitin ka dito ka sa YouTube manood. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless all.